Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handa na para sa isang kwentong hahamon sa ating mga paniniwala. Sabi nila, ang isang perpektong pamilya ay pundasyon ng isang masayang buhay. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon na yon ay gawa sa mga kasinungalingan? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang isang pangarap na sa simula pa lang ay isa na palang bangungot? Nanatiling nakatitig si Sinagtala Reyes sa isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng isang napakalaking halaga, resibo. Mula sa pinakamahal na alhasan sa lungsod ng Silangan, nakapangalan dito ang isang kwintas, isang Esmeralda diamond necklace, isang alahas na hindi niya kailanman nakita, lalong hindi niya natanggap. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas nang matagpuan niya ito sa bulsa ng isa sa mga business suit ng kanyang asawang si Dato Alejandro de Villa. Inihahanda niya iyon para sa dinner party ng kanilang ika-10 anibersaryo sa susunod na linggo. Ngayon, ang dapat sana'y masayang paghahanda ay nabahiran ng isang malamig na pagdududa. Mommy! Mommy! Look! Ang matinis na tinig ng kanyang anak na babaeng si Ulap ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Napalingon siya at nakita ang kambal niyang anak na masayang naghahabulan sa malawak at perpektong hardin ng Villa Esmeralda. Hawak ni Ulap ang isang kulisap habang ang kapatid nitong si Alon ay natatawang umiiwas. Ang halakhak ng mga ito ay musika sa kanyang pandinig. Ang tanging nagpapatahimik sa kaguluhang buhang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Ngumiti siya, isang nangiting pilit na itinatago ang kaba. "Be careful mga anak," mahinahon niyang sabi. Ibinalik niya ang resibo sa bulsa ng Amerikana. "Baka sorpresa lang ito para sa anniversary natin, Datu," sabi niya sa sarili. Oo, isang sorpresa lang. Paulit-ulit niyang sinabi iyon na parang isang dasal. Umaasang kung maraming beses niyang uulitin, ay magkakatotoo. 10 taon. 10 taon silang nagsama ni Datu at binigay nito sa kanya ang lahat. Isang marangyang buhay, magagandang anak, at isang pangalan na iginagalang ng lahat. Ano ang karapatan niyang magduda? Pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay sumisigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Ngunit sa mga sandaling iyon, para kay Sinagtala, ang matataas na pader ay tila mga rehas na nagkukulong sa kanya kasama ng kanyang mga tanong. Gabi na nang umuwi si Datu. Gaya ng dati, guwapo ito at makisig sa kanyang mamahaling kasuotan. Sinalubong siya ni Sinagtala ng isang yakap at isang malambing na ngiti. Isang maskarang isinuot niya para pagtakpan ng tunay na nararamdaman. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong niya. "Pagod, gaya ng dati," sagot ni Datu. Sabay abot sa kanya ng isang maliit na kahon na may tatak ng isa ring kilalang brand. "Happy anniversary in advance." Binuksan ito ni Sinagtala. Isang pares ng hikaw na perlas. Maganda, mamahalin, ngunit hindi ito ang kwintas na nasa resibo. Pilit siyang ngumiti. "Salamat mahal, ang ganda." Hinalikan siya ni Datu sa labi. Isang mabilis at walang init na halik. "May mahalaga akong meeting bukas. Maaga akong aalis." Habang pinagmamasdan niya ang likod ng asawang papasok sa kanilang silid, naramdaman ni Sinagtala ang unti-unting pagguho ng mundong kanyang itinayo. Ang pagdududa ay hindi na isang bulong lamang. Isa na itong sigaw na hindi niya maaaring baliwalain. Hating gabi, hindi makatulog si Sinagtala. Tahimik siyang bumangon mula sa kama. Maingat na huwag magising si Datu na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pribadong opisina nito sa ibabang palapag ng mansyon.
Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang ebidensya? O marahil isang bagay na magpapatunay na mali ang kanyang mga hinala? Binuksan niya ang mga drawer ng mesa ni Datu. Mga papeles ng negosyo, mga kontrata, mga ballpen na ginto. Wala. Nang akma na siyang susuko, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, may isang bagay na pamilyar. Isang itim na telepono. Hindi ito ang personal na telepono ni Datu at lalong hindi rin ang teleponong gamit nito para sa kumpanya. Isa itong pangatlong telepono. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Malamig, mabigat. Tila ba hawak niya ang isang bombang sasabog anumang oras. Sinubukan niyang buksan. Nakalak. Huminga siya ng malalim at sinubukan ang kanilang anniversary date. Mali. Sinubukan niya ang birthday niya. Mali. Ang birthday ng mga anak nila. Mali pa rin. Nanghihinang napaupo siya sa silyang katad ni Datu. Ano ang password? Anong petsa ang mas mahalaga pa sa mga ito? Isang petsa ang pumasok sa kanyang isip. Ang petsang nakita niya sa resibo ng alahas. Isang petsang wala namang kahulugan sa kanya. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga numero. O 815, nag-vibrate ang telepono at bumukas. Nanlamig ang buong katawan ni Sinagtala. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang wallpaper ng telepono ay hindi isang abstract na disenyo o isang business logo. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Datu, masayang-masaya ang nangiti. Sa tabi nito ay isang magandang babae na hindi niya kilala. At sa mga bisig ni Datu, karga nito ang isang batang lalaki. Silang tatlo, nakangiti sa kamera na parang isang perpekto at masayang pamilya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo si Sinagtala sa malamig na sahig ng opisina ni Datu. Ang liwanag mula sa telepono ay nagbibigay ng multong anyo sa kanyang mukha. Pamilya. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip habang tinititigan ang larawan. Isang pamilyang hindi sa kanya. Nanginginig niyang ibinalik ang telepono sa ilalim ng mga dokumento. Eksakto kung saan niya ito natagpuan. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat paghinga ay kinokontrol. Kailangan niyang bumalik sa silid bago magising si Datu. Ang takot na mahuli ay halos kasinlakas ng sakit ng katotohanan ng kanyang natuklasan. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanilang dining hall ay tila isang pangungutya. Paano nagagawang maging napakaliwanag ng umaga kung ang mundo niya ay gumuho na? Nasa hapagkainan na ang lahat. Si Datu, abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Ang kambal, masayang nag-aagawan sa huling piraso ng pancake. At si Amaris, ang kanyang biyenan, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa na may postura ng isang reyna, kalmado at perpekto. Pinilit ni Sinagtala na maging normal, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagsasali ng kape. Ang tunog ng pagtama ng tasa sa platito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napatingin si Datu, bahagyang nakakunot ang noo. Ayos ka lang, mahal? Tanong nito. Ito na ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Datu, kailangan nating mag-usap. Ibinaba ni Datu ang kanyang tablet. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tungkol saan? Inilapag ni Sinagtala ang itim na telepono sa gitna ng mesa. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maging ang kambal ay napahinto sa kanilang paglalaro. Tiningnan ni Datu ang telepono, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang gulat, walang takot, tanging isang malamig na pagkadismaya. Sinagtala, ano ito? Bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko? Sino siya, Datu? Halos pabulong na tanong ni Sinagtala. Ang boses ay basag. Kinuha ni Datu ang telepono at ibinulsa ito. Isang pinsan ng kliyente ko. Namatayan ng asawa. Tinutulungan ko lang.
At ang bata ay inaanak ko. Bakit? May problema ba sa pagtulong sa kapwa? Ang bawat salita niya ay kalmado, lohikal, at pinagmumukha siyang isang paranoid na asawa. Hindi ko akalain na sa 10 taon nating pagsasama, ganito kababaw ang tiwala mo sa akin, lalo na sa harap ng mga bata. Naramdaman ni Sinagtala na para siyang sinampal. Binaliktad nito ang lahat. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Noon nagsalita si Amaris. Ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Sinagtala anak, tumayo ito at lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang balikat. Ang isang pamilya ay parang isang mamahaling florera. Napakaganda, ngunit napakabasagin. Kung palagi mo itong yayanigin para lang tingnan kung may lamat, baka sa huli, ikaw pa ang makabasag. Ang mga salita ay malambing, ngunit ang diin sa bawat pantig ay isang malinaw na babala. Ang paghawak nito sa kanyang balikat ay hindi nagbibigay ng kapanatagan, kundi isang pagbabanta. Umakyat na kayo sa taas, mga apo, utos ni Amaris sa kambal. Agad namang sumunod ang mga ito, kasama ang kanilang yaya. Nang sila na lang ang natira, nawala ang nangiti sa mukha ni Amaris. Huwag kang gumawa ng eksena, Sinagtala. Maraming nakasalalay sa pamilyang ito. Huwag mong sirain ang lahat. Dahil lang sa isang walang basehang selos, naiwan si Sinagtala sa hapagkainan, nag-iisa. Ang mga paliwanag ni Datu at ang mga salita ni Amaris ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nilalamon siya ng pagkalito at galit. Alam niya ang nakita niya. Naramdaman niya ang kasinungalingan sa bawat salita nila. Ngunit napakagaling nilang magpanggap, napakakinis ng kanilang mga dahilan, na halos siya na mismo ay nagduda sa sariling katinuan. Sa mga sumunod na araw, gumanap si Sinagtala bilang isang masunuring asawa. Ngumingiti siya, sumasama sa mga social event, at inaasikaso ang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Hindi na siya maniniwala sa kanilang mga salita. Kailangan niya ng patunay na hindi niya maaaring itanggi. Isang hapon, habang wala si Datu at si Amaris, pumasok siyang muli sa opisina nito. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit na bagay. Isang digital voice recorder na kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Isang lumang gamit na binili niya noong kolehiyo. Maingat niyang idinikit ito sa ilalim ng malaking mesa ni Datu, sa lugar na hindi madaling makita. Ang bawat segundo na nasa loob siya ng silid na yon ay isang panganib. Ngunit mas malaki ang panganib kung mananatili siyang bulag. Kinagabihan, bago matulog, nakuha niya ang recorder. Nagkulong siya sa banyo, isinaksak ang earphones at pinindot ang play. Sa simula, puro kaluskos lang ng papel at tunog ng pagtipa sa keyboard ang kanyang narinig. Napapikit siya. Baka nga nagkamali lang ako. Baka paranoid lang talaga ako. Ngunit maya-maya pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Boses ni Amaris. "Nakausap mo na ba si Mr. Tan para sa insurance policy?" Tanong ng biyenan niya. Sumagot si Datu. "Oo, inaayos na." Sabi niya, kailangan lang ng final medical check-up ni Tala. After that, fully effective na. "Mabuti," sabi ni Amaris. "Dalian mo. Parang may nararamdaman na siya. Baka maging komplikado ang lahat." Narinig ni Sinagtala ang pagbuntong hininga ni Datu. "Alam ko, ma. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Kailangan natin ng perang yon. Kailangan ng kumpanya." Isang malamig na katahimikan ang sumunod. Bago muling nagsalita si Amaris, ang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. "Mag-ingat ka, Datu. Dapat magmukha itong aksidente. Isang malinis na aksidente." Hinablot ni Sinagtala ang earphones mula sa kanyang tainga. Ang narinig niya ay hindi lamang kumpirmasyon ng pagtataksil. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang kamatayan. Ang tibok ng kanyang puso
ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang malamig na katotohanan ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang asawa niya, ang ina nito, may plano silang patayin siya. Nakatayo si Sinagtala sa harap ng salamin sa banyo, ngunit hindi niya makilala ang babaeng nakatitig pabalik. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, at ang mga labi ay nanginginig. Ang mga salitang aksidente, insurance, kailangan natin ng pera, ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Bigla siyang napahawak sa lababo, ang tiyan niya ay bumaliktad. Tahimik siyang sumuka, pinipigilan ang anumang ingay na maaaring makagising sa halimaw na natutulog sa kabilang kwarto. Ang asawa niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang lalaking iyon ay may planong kitilin ang kanyang buhay. Ang sakit ng pagtataksil ay napakatalim, ngunit ang takot para sa sariling buhay ay mas matindi. Ang bawat anino sa mansyon ay tila may dalang panganib. Ang bawat tunog ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang Villa Esmeralda, na dati niyang itinuring na paraiso, ay biglang naging isang ginintuang kulungan kung saan naghihintay ang kanyang berdugo. Pagbalik niya sa silid, pinagmasdan niya si Datu. Mahimbing itong natutulog, payapa ang mukha, na para bang wala itong dinadalang mabigat na lihim. Paano? Paano niya nagagawang matulog ng ganito? Napakapit si Sinagtala sa kanyang dibdib. Pinipigilan ng isang hikbing nagbabantang kumawala. Kailangan niyang maging matatag, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Kinabukasan, isang bagong Sinagtala ang humarap sa kanila sa almusal. Wala na ang bakas ng pagdududa o sakit sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang blangkong pag-arte, isang perpektong maskara ng isang mahal at masunuring asawa. Ngumiti siya kay Datu, hinalikan ito sa pisngi at ipinaghanda ng kape. Tumingin siya kay Amaris at magalang na bumati. Mukhang mas maganda ang gising mo ngayon, puna ni Amaris, ang mga matay mapanuri. Ngumiti si Sinagtala. Pinag-isipan ko po ang sinabi ninyo, Mama. Tama po kayo. Masyado lang akong nag-aalala. Pasensya na po. Nakita niya ang panandaliang paghupa ng tensyon sa mukha ng kanyang biyenan. Tumango ito, tila kontento na sa kanyang narinig. Si Datu naman ay ngumiti. Iyan ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Mahal. Everything is fine. Kasinungalingan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, ang isip ni Sinagtala ay tumatakbo na parang makina. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang itakas ang kanyang mga anak. Ngunit paano? Bawat galaw niya ay binabantayan. Wala siyang sariling pera na maituturing. Ang lahat ng credit card niya ay supplementary lamang. Ang lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa pamilya De Villila maliban sa isa, ang Villa Esmeralda. Ito ay mana niya mula sa kanyang mga magulang, isang kondisyon sa kanilang prenuptial agreement na ipinagpilitan ng kanyang yumaong ama. Iyon ang kanyang alas at iyon ang gagamitin niya. Pagkaalis ni Datu para sa opisina at nang si Amaris ay abala sa kanyang social club meeting, sinimulan ni Sinagtala ang kanyang plano. Ang unang hakbang, kailangan niyang kolektahin ang lahat ng mahahalagang dokumento. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aklatan kung saan nakatago ang safe ng pamilya. Alam niya ang kombinasyon, ang wedding anniversary nila. Isang malupit na kabalintunaan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Nandoon ang lahat, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga pasaporte at birth certificate nilang mag-iina. Mabilis niyang kinuha ang mga ito at itinago sa ilalim ng mga damit sa kanyang maleta. Pagkatapos, kailangan niya ng tulong. May isang tao lang sa buong mansyon na mapagkakatiwalaan niya ng buong buo. Pinuntahan niya si Yaya Ginhawa sa kusina.
Ang matandang babae na nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay agad napansin ang kakaibang kilos niya. Tala anak, may problema ba? Malumanay na tanong ni Ginhawa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi na napigilan ni Sinagtala ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang yaya at doon ibinuhos ang lahat ng sakit at takot. Ikinuwento niya ang tungkol sa babae, sa telepono, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang laman ng voice recording. Habang nakikinig, ang mukha ni Ginhawa ay nagbago mula sa pag-aalala, naging gulat, at sa huli, naging matigas na galit. Hinaplos nito ang kanyang likod. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Ginhawa ang kanyang mga kamay. Anak, matagal ko nang nararamdaman na may mali. May alam akong paraan para makalabas tayo dito. Napatingin si Sinagtala sa kanyang yaya, ang mga matay nagtatanong. Ang pamangkin ko, paliwanag ni Ginhawa. Isa siyang abogado. Maliit lang ang kanyang opisina, ngunit matalino at mapagkakatiwalaan. Bukas ng umaga, habang nasa eskwela ang mga bata at wala ang mga amo mo, sasamahan kita. Sasabihin nating mamimili lang tayo ng mga gamit para sa anibersaryo. Kailangan mong malaman ang iyong mga karapatan, Tala. Kailangan mong lumaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang malaman niya ang katotohanan, nakaramdam si Sinagtala ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa, may kasama siya sa laban na ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong isang bagong damdamin, determinasyon. Hindi na siya ang mahinang Sinagtala na umiiyak sa isang sulok. Ngayon, isa na siyang ina na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Ang larong ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay tungkol sa kaligtasan at sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Ang digmaan ni Sinagtala ay hindi nagsimula sa isang sigaw, kundi sa isang ngiti. Isang nangiting maingat na hinulma, ipininta sa kanyang mga labi habang inihahain niya ang paboritong bistek ni Datu sa hapagkainan. Ang bawat hiwa ng sibuyas, ang bawat patak ng tuyo, ay ginawa niya ng may perpektong pagkalkula, isang pag-arte na idinisenyo para pawiin ang anumang natitirang pagdududa. Nagabala ka pa? Mahal, sabi ni Datu, ngunit bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Gusto ko lang bumawi sa'yo, sa inyo ni Mama. Sagot ni Sinagtala, ang boses ay malambing. Tumingin siya kay Amaris. Patawad na po ulit sa inasal ko. Mula ngayon, ipinapangako kong magiging mabuting asawa at manugang na ako. Kinuha ni Amaris ang kanyang kubyertos. Ang mga matay mapanuri pa rin, ngunit may bahid na ng tagumpay. Iyan ang nararapat Sinagtala. Ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pamilya ninyo, bulong ni Sinagtala sa kanyang isip habang sumusubo ng kanin. Isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan at kasakiman. Ngumiti lang siya at tumango. Ito ang kanyang bagong papel. Ang perpektong asawa, ang perpektong biktima, hanggang sa dumating ang tamang oras para maging mangangaso. Kinabukasan, isinagawa niya ang unang hakbang ng kanyang tunay na plano. Ang abogadong pamangkin ni Yaya Ginhawa, si Attorney Ben Cervantes, ay naghihintay sa kanya sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod. Gamit ang isang mumurahing burner phone na ipinabili niya kay Ginhawa, kinumpirma niya ang kanilang pagkikita. Mamimili lang po kami ng tela para sa mga kurtina, Ma'am Amaris. Paalam ni Yaya Ginhawa habang si Sinagtala ay nakatayo sa likod nito. Suot ang pinakasimple niyang bestida. Sige, bilisan ninyo. Walang interes na sagot ni Amaris, abala sa pagbabasa ng isang magazine. Sa loob ng coffee shop, inilatag ni Sinagtala ang lahat kay Attorney Cervantes. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado, walang bakas ng pag-iyak.
Ibinigay niya ang kopya ng titulo ng Villa Esmeralda at ang kanilang prenuptial agreement. Mabilis na binasa ng abogado ang mga dokumento. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin ito sa kanya. Mrs. De Villa, malinaw ang nakasaad dito. Ang Villa Esmeralda ay exclusive and separate property ninyo. Minana ninyo ito. Meron kayong ganap na karapatang ibenta ito kahit walang pahintulot mula sa asawa ninyo. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Sigurado po kayo, attorney? 100%, sagot ni Attorney Cervantes. Ang susunod na hakbang ay humanap ng real estate broker na mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, kayang maging diskreto. Pagbalik nila sa mansyon, may bagong lakas si Sinagtala. Ngayon, ang plano ay hindi na isang pangarap lamang. Ito ay maari nang mangyari. Kinahapunan, habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga halaman sa hardin, ginamit niya ulit ang burner phone para tawagan ang isang high-end real estate broker na inirekomenda ng abogado. Ang pinakamalaking hamon ay kung paano maipapakita ang bahay ng hindi nalalaman ni Datu o ni Amaris. Dito muling pumasok si Yaya Ginhawa. Kinabukasan, habang si Datu ay nasa opisina, dumating ang broker, isang babaeng nagngangalang Miss Rina na nagpanggap bilang isang malayong kamag-anak ni Yaya Ginhawa na dumadalaw lamang. Sakto namang pababa ng hagdan si Amaris. Agad na sinalubong ito ni Yaya Ginhawa. Ay ma'am, buti po'y bumaba kayo. Pwede po bang patulong sa hardin? May mga uod po kasing kumakain sa mga rosas ninyo. Kayo lang po ang nakakaalam kung anong tamang pestisidyo. Ang pagkahilig ni Amaris sa kanyang mga imported na rosas ang nagsilbing perpektong pain. Agad itong lumabas patungong hardin kasama si Yaya Ginhawa na sinadyang magtagal sa pagpapaliwanag at pagtatanong. Sa loob ng halos 20 minuto, mabilis na nilibot ni Miss Ririna ang kabuuan ng Villa Esmeralda habang si Sinagtala ay nanginginig sa kaba, ang mga matay nakatuon sa pintuan ng hardin. Kumuha ng mga litrato at sukat ang broker gamit lamang ang kanyang telepono. Napakaganda ng property, Mrs. De Villa. Bulong ni Miss Rina. Madali itong mabenta. Kailangan kong maibenta ito sa lalong madaling panahon, Miss Rina. At kailangang manatiling lihim hanggang sa huli. Makakaasa kayo sa akin. Sagot ng broker bago ito mabilis na umalis. Ilang minuto lang bago bumalik si Amaris sa loob ng bahay. Nagrereklamo tungkol sa mga peste. Lumipas ang ilang araw ng nakakabinging paghihintay. Patuloy sa kanyang pag-arte si Sinagtala. Gabi-gabi, natutulog siya sa tabi ng lalaking gustong pumatay sa kanya. Ngumingiti siya sa babaeng kasabwat nito. Ang bawat sandali ay isang pagtitiis. Isang gabi, habang naghahanda siya para sa anniversary party na alam niyang hindi na mangyayari, nag-vibrate ang burner phone sa ilalim ng kanyang unan. Mabilis siyang pumasok sa banyo at sinagot ito. Si Miss Rina. Tala, sabi ng broker sa kabilang linya. Ang boses ay nasasabik. Mayroon na akong buyer. Napahawak si Sinagtala sa pader. Sino? Hindi ko maaaring sabihin ang pangalan. Isa siyang foreign investor. Nakita niya ang mga litrato at handa siyang bilhin ng property sa presyong mas mataas pa ng 10% sa asking price mo. Naramdaman ni Sinagtala ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May isa pa, dagdag ni Miss Rina, at ang mga sumunod na salita nito ang nagpabago sa lahat. Handa siyang bayaran ito ng buo, cash. Sa susunod na linggo, ang tanging kondisyon niya ay kailangang manatiling pribado at confidential ang buong transaksyon hanggang sa maisali ng titulo. Mula sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng De Villa Holdings Building, pinagmamasdan ni Datu Alejandro De Villa ang mga ilaw ng lungsod ng Silangan. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, ang bawat kumikinang na ilaw ay tila isang paalala
sa libu-libong problemang unti-unting lumalamon sa kanyang imperyo. Ang mga tawag mula sa bangko ay hindi na tumitigil. Ang mga investor ay nagiging mainipin na. Ang De Villa Holdings and Legacy Corp, ang pangalang minana niya sa kanyang ama, ay parang isang barkong may butas at nauubusan na siya ng paraan para takpan ito. Ngunit hindi ang negosyo ang pangunahing gumugulo sa kanyang isip sa mga sandaling iyon, kundi si Sinagtala. May kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng insidente sa telepono, inaasahan niyang magkakaroon pa ng mga araw ng pag-iyak at pagtatanong. Ngunit hindi. Bigla itong naging perpektong asawa. Masyadong perpekto. Ang dating Sinagtala na palaging may opinyon at tanong ay napalitan ng isang babaeng sunod-sunuran na ang mga ngiti ay tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Masyado siyang tahimik, sabi niya sa kanyang ina na si Amaris sa telepono. Masyadong masunurin. Hindi ito si Tala. Baka naman sa wakas ay natuto na siyang lumugar. Sagot ni Amaris sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, gaya ng dati. Natakot mo siguro, ngunit mag-ingat ka pa rin, Datu. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang babaeng nasasaktan. Pinababantayan ko na siya, sabi ni Datu habang binubuksan ang live feed mula sa mga security camera ng Villa Esmeralda sa kanyang computer. Nakita niya si Sinagtala sa hardin. Kausap ang kambal, mukhang payapa. Wala namang kakaiba sa mga ginagawa niya. Naglalaro kasama ang mga bata, nag-aayos ng bahay. Normal. Mabuti. Siguraduhin mo lang. Malapit na ang final medical check-up niya. Pagkatapos niyon, kailangan na nating kumilos. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Datu ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pinikit niya ang kanyang mga mata at minasahe ang kanyang sentido. Hindi dapat ganito. Hindi ito ang plano. Nang pakasalan niya si Sinagtala, ang plano ay simple. Gamitin ang yaman at koneksyon ng pamilya Reyes para palakasin ang De Villa Holdings. Naging maayos naman ang lahat sa simula. Ngunit ang mga maling desisyon sa negosyo, ang kanyang pagiging maluho at ang walang katapusang pangangailangan ng kanyang pangalawang pamilya ay dahan-dahang umubos sa lahat. Nag-vibrate ang kanyang personal na telepono. Si Diwata. Kailan mo ako pupuntahan, Datu? Nangako ka, di ba? Malambing na sabi nito. At saka, kailangan na ng pambayad para sa eskwelahan ni DJ. Napabuntong hininga si Datu. Padadalhan kita. Marami lang akong ginagawa ngayon. Palagi ka namang maraming ginagawa. May himig ng pagtatampo sa boses ni Diwata. Paano naman kami? Paano naman ang pangako mong hihiwalayan mo na siya at pakakasalan mo ako? Malapit na, okay? Konting tiis na lang. Ipinapangako ko, magsasama rin tayo. Ibinaba niya ang tawag nang may halong inis at pagod. Lahat sila may hinihingi. Lahat sila may kailangan. Ang pera mula sa insurance ni Sinagtala. Iyon na lang ang natitirang solusyon. Hindi lang yun para sa luho. Iyon ay para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ng kanyang pangalan, ng kanyang pamana, ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Si Sinagtala ay isang sakripisyong kailangan niyang gawin. Tinawagan niya muli ang kanyang ina. Ma, kailangan na nating bilisan. Ang mga bangko, hindi na sila maghihintay. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Amaris. Ang preno ng kotse niya. Madaling gawin. Magmumukhang aksidente sa isang madulas na kalsada sa bundok kapag umuuwi siya mula sa charity event niya sa susunod na linggo. Isang sandaling katahimikan. Gawin mo ang dapat gawin, Datu. Basta't siguraduhin mong walang magiging bakas na mag-uugnay sa atin. Matapos ang tawag, kinuha ni Datu ang isa pang telepono mula sa kanyang drawer, isang burner phone na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Nag-dial siya ng isang numero. Kailangan ko ng serbisyo mo, sabi niya sa lalaking sumagot. Ang boses niya'y mababa at walang emosyon.
Isang sasakyan, kailangang magmukhang aksidente. Nagbigay ng presyo ang lalaki sa kabilang linya. Isang napakalaking halaga. Pumayag si Datu ng walang pag-aalinlangan. Gawin mo ng malinis, utos niya. Sa susunod na linggo, kailangan wala na siya. Ang araw ng pirmahan ay dumating na parang isang panaginip. Nakaupo si Sinagtala sa isang sterile na conference room sa opisina ni Attorney Cervantes. Kaharap ang isang kinatawan ng hindi kilalang foreign investor. Ang tanging naroon ay sila, si Miss Rina at ang abogado. Walang marangyang seremonya, walang ingay. Isang tahimik na transaksyon na magpapabago sa lahat. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang pluma. Bawat letra ng kanyang pirma sa Deed of Absolute Sale ay tila isinulat gamit ang bigat ng kanyang 10 taong pagsasama kay Datu. Sa isang iglap, ang Villa Esmeralda, ang tahanan ng kanyang mga anak, ang simbolo ng kanyang dating buhay, ay hindi na sa kanya. Ngunit sa pagkawala niyon, isang bagong bagay ang kanyang naramdaman. Kalayaan. Ilang oras lang ang lumipas, isang text message ang dumating mula kay Attorney Cervantes, isang screenshot ng bank confirmation. Ang napakalaking halaga, ang presyo ng kanyang kalayaan, ay ligtas nang nakapasok sa isang bagong bank account na binuksan sa ilalim lamang ng kanyang pangalan. Ngayon, kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Ang unang prioridad, ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Yaya Ginhawa, ang mga matay nagtatanong. Tumangulang si Sinagtala. Iyon lang ang kailangan ng matanda. Mga apo, mag-empake kayo ng damit, sabi ni Yaya Ginhawa sa kambal na naglalaro sa sala. May sorpresa tayo. Magbabakasyon tayo sa farm ng Tito Ben ninyo sa probinsya. Ang mga mata ni Alon at Ulap ay nagningning sa tuwa. Para sa kanila, isa lamang itong masayang adventure. Ngunit para kay Sinagtala, ang paghihiwalay na ito, kahit pansamantala, ay parang pagdurog sa kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng napakahigpit. Magpakabait kayo kay Yaya Wawa, okay? Susunod si Mami doon agad. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, Mami. Sabay nilang sagot. Pinanood niya silang umalis, kasama si Yaya Ginhawa, sa isang lumang van na inarkila ni Attorney Cervantes. Isang sasakyang hindi matutunton pabalik sa kanila. Habang papalayo ang van, ang Villa Esmeralda ay tila naging isang malaki at malungkot na kahon na walang laman. Ngayon, nag-iisa na siya sa teritoryo ng kaaway. Hindi siya nagsayang ng oras. Ginamit niya ang burner phone at tinawagan ang numero na ibinigay sa kanya ni Attorney Cervantes, ang numero ng isa sa pinakamahuhusay na forensic accounting firms sa bansa. Kailangan kong malaman ang lahat, sabi niya sa Trung Nyom Kim Tuan sa kabilang linya. Bawat transaksyon, bawat lihim na account, bawat sentimong inilabas sa De Villa Holdings sa loob ng nakaraang 10 taon. Walang limitasyon sa budget. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Ipinadala niya ang malaking halaga bilang down payment sa pamamagitan ng online transfer. Ang digmaan ay opisyal nang lumipat sa bagong larangan, ang pananalapi. Kinagabihan, naghanda si Sinagtala. Isinuot niya ang isang simpleng itim na bestida. Inilagay niya ang lahat ng mahahalagang dokumento, ang pasaporte niya, ang kopya ng bentahan ng bahay, ang mga ebidensyang nakuha niya sa isang shoulder bag. Handa na siyang umalis, sakto namang sabay na dumating sina Datu at Amaris mula sa isang business dinner. Ang kanilang mga muka ay masaya, marahil dahil sa isang matagumpay na kasunduan o marahil dahil sa pag-aakalang ang kanilang masamang plano ay malapit ng maganap. "Oh, aalis ka, mahal?" tanong ni Datu. Napansin ang kanyang bihis. "Oo," sagot ni Sinagtala. Ang boses ay kalmado. "May kailangan lang akong puntahan." "Saan ang mga bata?" tanong ni Amaris.
Iginagala ang tingin sa tahimik na sala. Nauna na sila, sabi ni Sinagtala. Noon, isang malaking moving truck ang huminto sa tapat ng kanilang gate, kasunod ng isang magarang itim na sasakyan. Bumaba mula rito ang isang pamilyang dayuhan, isang lalaki, isang babae at 2 teenager. May kasama silang isang lalaking Pilipino na mukhang abogado. Napakunot ang noo ni Datu. Sino ang mga yan? Naglakad si Sinagtala patungo sa pinto. Ang mga bagong may-ari ng bahay. Ang pagkalito sa mukha ni Datu at Amaris ay hindi mabibili. Anoy? Anong pinagsasabi mo, Sinagtala? Galit na tanong ni Datu. Lumapit ang abogado ng bagong may-ari. Magalang itong ngumiti. Mr. De Villa, Mrs. De Villa, my clients are the new legal owners of this property. The sale was finalized this morning. Sinubukan ni Datu na buksan ang pinto, ngunit hindi na gumana ang kanyang susi. Ang lock ay pinalitan na. Mula sa bintana, nakita nila ang pamilyang dayuhan na masayang pumapasok sa kanilang bahay. Ano ang ibig sabihin nito, Sinagtala? Sigaw ni Amaris. Ang kanyang postura ay nawala na, napalitan ng purong galit. Humarap si Sinagtala sa kanila. Ang maskara niya ay tuluyan ng nahulog. Ang nakikita nila ngayon ay hindi na ang mahinang asawa o manugang. Ang nakikita nila ay isang estrangherang may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Ibinenta ko ang bahay ko, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at malinaw. Hindi mo maaaring gawin yan, sigaw ni Datu. Papalapit sa kanya, ngunit hinarangan siya ng security guard na kasama ng mga bagong may-ari. Ipinakita ng abogado ang mga dokumento. Pasensya na, Mr. De Villa, pero ang titulo ay nakapangalan lamang kay Mrs. Sinagtala Reyes de Villa. Ang bentahan ay ganap na legal. Nakatitig si Datu kay Sinagtala. Ang mga matay hindi makapaniwala. Ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng matinding poot. Paano? Ang tanong ay hindi, paano Datu? Malamig na sagot ni Sinagtala habang naglalakad papalayo. Ang tanong ay, saan na kayo titira ngayon? Naiwan sina Datu at Amaris sa labas ng gate. Naiiwan sa labas ng mansyon na dati nilang kaharian, habang si Sinagtala ay sumakay sa isang naghihintay na sasakyan at tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Ang unang pagsabog sa digmaan ay matagumpay niyang naisagawa. Ang katahimikan sa loob ng hotel room, kung saan pansamantalang tumutuloy si Sinagtala, ay isang malaking kontraste sa kaguluhang nagaganap sa kanyang isipan. Ang tagumpay ng pagkakabenta ng Villa Esmeralda ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan, ngunit alam niyang iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na anyo ng mga De Villa, lalo na kapag nasukol, ay hindi pa niya nakikita. Paulit-ulit na tumutunog ang kanyang lumang telepono, mga tawag mula kay Datu, kay Amaris, at sa mga abogadong kilala ng pamilya. Hindi niya sinasagot ang mga ito. Sa halip, ang atensyon niya ay nakatuon sa burner phone na nasa kanyang kamay, naghihintay sa isang mas mahalagang tawag. Nang sa wakas ay tumunog ito, halos mapatalon siya. Numero ng forensic accounting firm. Mrs. De Villa, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Mr. David ang head accountant. Mayroon na kaming paunang mga resulta at kailangan ninyo itong makita. Nagbukas si Sinagtala ng isang naka-encrypt na email sa kanyang laptop. Habang nagpapaliwanag si Mr. David sa telepono, isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento, mga spreadsheet at mga diagram ng daloy ng pera. Sa una, nakumpirma lang nito ang kanyang mga hinala. Mayroong malawakang paglustay ng pondo. Milyon-milyon ang inilipat mula sa mga account ng kumpanya patungo sa mga personal at offshore accounts na nakapangalan kay Datu at Amaris. May mga pekeng invoice, mga memo, mga ghost employee, at mga proyektong hindi naman umiral. Ito ay pagnanakaw sa sarili nilang kumpanya. Malaki ang ninakaw nila, bulong ni Sinagtala.
Mas malala pa po riyan, ma'am. Sagot ni Mr. David, ang boses ay seryoso. Hindi lang sila nagnanakaw. Nagtatapal sila ng butas. Anong ibig mong sabihin? Mrs. De Villa, ang De Villa Holdings ay hindi lamang nalulugi. Sa papel, ito ay lubog na sa utang. For all intents and purposes, the company has been bankrupt for the past 3 years. Napatigil sa paghinga si Sinagtala. Imposible. Sila ang isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya. Ang mga party, ang mga sasakyan, ang mga alahas. Paano? Isang malaking ilusyon, ma'am. Paliwanag ng accountant. Gamit ang mga pekeng dokumento at ang reputasyon ng pangalan nila, nakakakuha sila ng mga bagong pautang para bayaran ang mga lumang pautang. Parang isang Ponzi scheme, pero nauubusan na sila ng mauutangan. Ang totoo, ang natitirang asset na lang nila ay ang pangalan at ang imahe ng karangyaan na pilit nilang pinanghahawakan. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Sinagtala. Ang pagmamadali, ang desperasyon, ang insurance policy ko. Halos hindi niya masabi ang mga salita. Hindi lang yon para sa kasakiman nila. Exactly, ma'am, kumpirma ni Mr. David. Based on the amount of the policy you mentioned and the severity of their debts, hindi lang yon pagnanasa sa pera. Iyon na ang kanilang huling baraha. The insurance payout was their last, desperate attempt to save their entire empire from collapsing. Isang malamig na agos ang gumapang sa buong katawan ni Sinagtala. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi siya target ng simpleng kasakiman. Siya ang target ng sukdulang desperasyon. Ang isang taong sakim ay maaaring umatras. Ngunit ang isang taong desperado na wala ng ibang malalapitan ay gagawin ang lahat. Kahit ang pinakakarumaldumal na krimen para mailigtas ang sarili. Naintindihan niya ngayon. Ang pagbebenta niya ng Villa Esmeralda ay hindi lang isang sampal sa kanilang mukha. Iyon ay pag-alis ng pinakahuling safety net na inaakala nilang mayroon sila. Ngayon, sila ay ganap ng nasa bingit ng pagbagsak at iyon ang nagpapangyari sa kanila na maging mas mapanganib. Mr. David, sabi ni Sinagtala, ang boses ay matatag na, puno ng isang bagong klase ng determinasyon. Kailangan kong mahanap ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa kanila. Hindi lang sa financial fraud. Kailangan ko ng ebidensya na magpapatunay sa tangkang pagpatay. May isa pa kaming nakita, ma'am, sabi ng accountant, na tila nag-aalangan. May mga regular na malalaking cash withdrawal na ginagawa si Mr. De Villa. Walang resibo, walang trail, pero natuntun namin ang isang pattern. Pagkatapos ng bawat withdrawal, may malaking cash deposit na pumapasok sa bank account ng isang babae. Anong pangalan? Tanong ni Sinagtala, kahit alam na niya ang sagot. Diwata Salvador. Napapikit si Sinagtala, ang babae sa litrato. May address ba kayo? Opo, ma'am. Nakarehistro sa pangalan niya ang isang townhouse unit sa isang exclusive subdivision. Binili ito 3 years ago. Cash. Pagkababa ng telepono, matagal na nakatitig si Sinagtala sa bintana ng hotel. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagtakas. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa sarili niya. Ngayong alam na niya ang buong katotohanan, ang lawak ng kanilang panloloko, hindi lang sa kanya kundi sa napakaraming tao. Nagbago ang lahat. Hindi na siya tatakbo. Lalaban siya. At sisirain niya ang bawat haligi ng kasinungalingang itinayo ng pamilya De Villa hanggang sa wala nang matira. Kinuha niya ang burner phone at idinayal ang numero ni Attorney Cervantes. Attorney, kailangan kong malaman ang address ni Diwata Salvador. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang bakal dahil oras na para bisitahin ko ang kabit ng asawa ko. Ang subdivision kung saan nakatira si Diwata Salvador ay tahimik at eksklusibo, isang maliit na bersyon ng mundong iniwan ni Sinagtala.
Bawat bahay ay maganda, bawat hardin ay alaga. Ito ang pugad na itinayo ni Datu para sa kanyang pangalawang pamilya, gamit ang perang ninakaw mula sa kanilang kumpanya, mula sa kanya. Nakatayo si Sinagtala sa harap ng isang modernong two-story townhouse. Hindi siya naparoon para mag-iskandalo. Ang mga araw ng pag-iyak at panunumbat ay tapos na. Naparoon siya bilang isang babaeng may hawak na alas, isang reynang handang makipagnegosasyon sa isa pang reyna sa sarili nitong kastilyo. Nag-doorbell siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Diwata Salvador, sa personal, ay mas maganda pa kaysa sa litrato. Ngunit nang makita siya nito, ang nangiti sa mukha ni Diwata ay agad na naglaho, napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng isang mayabang na pagtataray. "Anong ginagawa mo dito?" Matigas na tanong ni Diwata. Hinarangan ng daan. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Diwata." Kalmadong sabi ni Sinagtala. Ang kanyang tingin ay diretsong nakatutok sa mga mata nito. "Alam kong ikaw ang kabit ng asawa ko. Alam ko ang tungkol sa anak ninyo. At alam ko na ang bahay na ito, ang kotse mo, at ang lahat ng luho na tinatamasa mo ay bayad ng perang dapat ay para sa pamilya ko." Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Diwata. "Talaga? At ano ngayon? Aawayin mo ako? Mananabunot ka? Hindi ako natatakot sa'yo." Hindi kumibo si Sinagtala. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang folder at iniabot ito kay Diwata. "Basahin mo." Nag-aalangang kinuha ni Diwata ang folder. Sa loob, nakalagay ang mga kopya ng bank statement, ang titulo ng bahay na nakapangalan sa kanya, at isang paunang ulat mula sa forensic accountant na malinaw na nagpapakita na ang perang ipinambili sa mga ito ay direktang nagmula sa mga ninakaw na pondo ng De Villa Holdings. Sa huling pahina, may isang legal na dokumento mula kay Attorney Cervantes, isang notice of forfeiture of assets. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Diwata habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang tapang ay napalitan ng hindi maitagong pangamba. Anong ibig sabihin nito?" "Ang ibig sabihin niyan," paliwanag ni Sinagtala, ang boses ay matatag, "ay kapag bumagsak ang De Villa Holdings at babagsak na ito, lahat ng ari-ari ang binili gamit ang perang ninakaw ay babawiin ng mga korte, kasama na ang bahay na ito. Mawawala sa iyo ang lahat, Diwata. At dahil kasabwat ka sa pagtatago ng pera, maari ka pa ring makasuhan." Napaatras si Diwata, napasandal sa pinto. "Hindi. Nangako si Datu sa akin. Sabi niya, aalagaan niya kami." Ang mga pangako ni Datu ay kasing halaga lang ng mga pekeng dokumento na ginagamit niya. Malamig na sabi ni Sinagtala. Ginigipit na siya. Lubog na sa utang. Sa tingin mo, sa oras na wala na siyang pera, sino ang uunahin niya? Ikaw ba o ang sarili niya? Nooy nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Diwata. Ang imahe ng isang matapang na kabit ay gumuho at ang lumabas ay isang babaeng natatakot para sa kinabukasan ng kanyang anak. "Anong gusto mo?" "Hindi ako naparito para sa iyo, Diwata. Naparito ako para sa hustisya, pero bibigyan kita ng pagpipilian," sabi ni Sinagtala. "Tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang meron ka laban kay Datu. Mga text message, mga recording, mga dokumento, kahit ano. Maging testigo ka. Kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin ng abogado ko na hindi ka madadamay sa kaso. Bibigyan pa kita ng sapat na halaga para makapagsimula kayo ng anak mo sa ibang lugar, malayo sa gulo na ito." "At kung hindi?" nanginginig na tanong ni Diwata. "Kung hindi?" sagot ni Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "Hayaan kitang lumubog kasama ng barko niya." Sakto namang nagring ang telepono ni Diwata. Nakita ni Sinagtala ang pangalan sa screen, Datu. Tumingin si Diwata sa telepono, pagkatapos ay kay Sinagtala. Ang mukha'y puno ng pagkalito at takot.
Hindi niya sinagot ang tawag. Sa sandaling iyon, alam ni Sinagtala na nanalo na siya. Pumasok si Diwata sa loob ng bahay at bumalik pagkaraan ng ilang minuto. Dala ang isang maliit na metal box. Nandito lahat, sabi niya habang nanginginig ang mga kamay. Mga resibo ng mga pinadala niya. Isang maliit na notebook kung saan isinulat ko ang mga petsa at halaga ng mga ibinigay niya. May mga kopya rin ako ng mga text niya kung saan sinasabi niya kung paano niya lilinisin ang pera. Binuksan ni Sinagtala ang kahon. Nasa loob nito ang bala na kailangan niya para tuluyang idiin si Datu. Gagamitin ko to laban sa kanya, sabi ni Diwata. Ang boses ay puno na ng kapaitan. Hindi para sa'yo, kundi para sa anak ko. Ayokong lumaki siyang ang tatay niya ay isang magnanakaw at isang mamatay tao. Kinuha ni Sinagtala ang kahon. Tama ang naging desisyon mo. Habang naglalakad si Sinagtala palayo, alam niyang ang laban ng mga reyna ay tapos na. Pareho silang naging biktima ng iisang hari. Ngunit sa huli, ang reynang lumaban gamit ang talino. Hindi ang emosyon, ang siyang mananaig. Ang balita ng pagkawala ni Sinagtala, kasabay ng biglaang pagkakabenta ng kanilang mansyon, ay kumalat na parang apoy sa mundo ng mga elitista. Para kay Datu at Amaris, na pansamantalang tumutuloy sa isang mamahaling condominium na pag-aari ng kumpanya, ang bawat araw ay isang impyerno. Ang kanilang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ngunit hindi na ito mga imbitasyon para sa party o business meetings. Ito ay mga tawag mula sa mga bangko, mga investor na nagbabantang magdemanda, at mga dating kaibigan na biglang hindi na sila makilala. Ang Imperyong de Villa ay guguho na at mas mabilis pa ito kaysa sa kanilang inaakala. Hindi ko siya makontak, sigaw ni Datu pagkatapos ibato ang kanyang telepono sa pader. Hindi sinasagot ni Tala ang mga tawag ko at si Diwata parang naglaho na rin. Si Amaris sa kabilang banda ay nakaupo sa sofa, ang kanyang karaniwang malamig na postura ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Tanga ka, Datu. Minaliit mo siya. Minaliit nating dalawa siya. Anong gagawin natin ngayon, ma? Tanong ni Datu. Ang boses ay puno ng desperasyon. Wala na ang bahay. Ang pera mula sa bentahan. Tiyak na naitago na niya. Ang insurance. Hindi na natin makukuha yon kung hindi natin siya mahanap. Tapos na tayo. Hindi pa. Mariing sabi ni Amaris. Tumayo ito at hinarap ang anak. Ang mga mata niya'y may apoy ng isang taong nasukol ngunit hindi pa rin susuko. May isang bagay pa tayong pwedeng gamitin laban sa kanya. Ang kahinaan ng lahat ng ina. Ang mga bata. Pag-aalinlangan ni Datu. Mga anak ko yon. At mga apo ko sila. Sagot ni Amaris. Hindi natin sila sasaktan. Gagamitin lang natin sila para lumabas si Sinagtala sa pinagtataguan niya. Kailangan nating makuha ang pera, Datu. Kailangan nating mabawi ang kontrol. Sa isipan ni Amaris, nabuo ang isang desperado at masamang plano. Ito na ang kanilang huling baraha. Isang sugal na kailangan nilang ipanalo. Kinahapunan, isinagawa niya ang kanyang plano. Nag-check-in siya sa isang mamahaling hotel sa Tagaytay, gamit ang isang pekeng pangalan. Mula roon, sinimulan niya ang kanyang pag-arte. Nagpadala siya ng isang text message sa ilang piling kaibigan sa alta sosyedad, isang mensaheng puno ng pag-aalala. Hindi ko makontak si Datu. May mga lalaking mukhang armadong sumusunod sa akin. Natatakot ako. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bag at sinadya niyang gasgasan ng kanyang braso. Hindi malalim, ngunit sapat para mag-iwan ng marka. Kumuha siya ng litrato nito at ipinadala kay Datu. Ang huling hakbang ay ang tawag. Dinayal niya ang numero ng anak. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Datu, anak, tulungan mo ako. Kinuha nila ako. Mga lalaking inutusan daw ng asawa mo. Sinasaktan nila ako.
At pagkatapos ay ibinagsak niya ang tawag na para bang bigla itong naputol. Para kay Datu, na nalulunod na sa problema, ang tawag na yon ang naging mitya. Ang pag-aalala sa ina, ang galit kay Sinagtala, at ang desperasyon ay nagsama-sama. Walang pag-aalinlangan. Naniwala siya sa pag-arte ni Amaris. Agad niyang tinawagan ang burner phone ni Sinagtala. Sa pagkakataong ito, sinagot ito. Tala. Sigaw ni Datu sa telepono. Ang boses ay naghahalong galit at takot. Anong ginawa mo sa nanay ko? Nasaan siya? Hayop ka. Dahil sa'yo, nasa panganib ang buhay niya. May kumuha sa kanya. Mga tauhan mo raw. Kung may mangyaring masama sa kanya, papatayin kita. I swear, papatayin kita. Sa kabilang linya, tahimik na nakikinig si Sinagtala mula sa kanyang hotel room. Hawak niya ang telepono at sa kanyang tabi ay si Attorney Cervantes na may seryosong mukha. Nang matanggap niya ang mga banta ni Datu, nanlamig ang kanyang dugo. Sa isang iglap, nag-alala siya. Paano kung totoo? Paano kung sa sobrang desperasyon nila ay may nagawang masama ang mga kaaway nila sa negosyo at ipinapalabas na siya ang may gawa? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nag-vibrate ang telepono ni Attorney Cervantes. Ipinakita nito kay Sinagtala ang isang text message mula sa private investigator na inupahan nila para subaybayan sina Datu at Amaris. Ang text ay naglalaman ng isang litrato. Isang litrato ni Amaris de Villa na kuha ilang minuto lang ang nakalipas. Mag-isa itong nakaupo sa poolside ng isang kilalang hotel sa Tagaytay. Kalmadong umiinom ng isang baso ng wine. Tala, huwag kang maniniwala. Bulong ng abogado. We have proof she's at a luxury hotel in Tagaytay. It's a trap. Napapikit si Sinagtala. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang dumi ng kanilang laro. Ang kawalan nila ng konsensya. Gagamitin nila ang lahat, kahit ang pinakababang uri ng panloloko, para lang makuha ang gusto nila. Datu? Sabi ni Sinagtala sa telepono. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong ikinainis ng lalaki sa kabilang linya. Magkita tayo. Saan? Bukas, 3:00 ng hapon, sa opisina ng abogado ko. Dalhin mo ang abogado mo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Bakit ko gagawin yan? Ang nanay ko, dalhin mo siya bukas, Datu. Putol ni Sinagtala. O sisiguraduhin kong hindi mo na makikita kahit isang sentimo mula sa akin at hahayaan kitang mabulok sa lahat ng kaso na isasampa ko laban sa'yo. Ibinaba niya ang tawag. Alam niya, sa desperasyon nito, pupunta si Datu. At sa pag-aakalang makukuha nito ang inaasahan, isasama nito si Amaris. Pupunta sila sa lunggan niya. At doon, sa lugar na pinili niya, sa oras na itinakda niya, tatapusin na niya ang digmaan. Ang conference room sa opisina ni Attorney Cervantes ay malamig at tahimik. Isang perpektong entablado para sa huling akto ng dula. Nakaupo si Sinagtala sa kabisera ng mahabang mesa, hindi bilang ang dating takot na asawa, kundi bilang ang babaeng nagplano ng bawat detalye ng araw na ito. Sa kanyang tabi ay si Attorney Cervantes at si Mr. David, ang head accountant. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Pumasok si Datu at ang abogado nito, kasunod si Amaris. Ang braso ni Amaris ay may benda, isang props, para sa kanyang pag-arte, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng kumpiyansa. Naglalakad sila na parabang sila pa rin ang may kontrol, na parabang ang pagpupulong na ito ay isang simpleng negosasyon kung saan sila ang mananalo. Tala, mabuti naman at nagpakita ka ng katinuan, simula ni Datu. Ang boses ay may bahid ng arogansya. Ibigay mo sa amin ang kalahati ng pinagbentahan ng bahay at ibaba na natin ang lahat ng ito. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang nanay mo, sabi ni Sinagtala. Ang tingin ay diretso kay Amaris. Ayos ka lang ba? Narinig ko.
May nangyari daw sa'yo. Huwag ka nang magpanggap na nag-aalala ka. Mataray na sagot ni Amaris. Alam nating pareho na ikaw ang may kagagawa nito. Ngumiti si Sinagtala, isang malamig at walang kagalakang nangiti. Hindi na siya nagsalita. Sa halip tumingin siya kay Attorney Cervantes at tumango. Bago tayo magpatuloy sa anumang negosasyon, formal na sabi ni Attorney Cervantes, may ilang bagay lang kaming gustong liwanagin. Pinindot ni Mr. David ang isang remote. Ang malaking screen sa pader na kanina'y blanco ay biglang nagliwanag. Ang unang lumabas, isang larawan. Ang larawan ni Amaris na nakaupo sa tabi ng poolside sa Tagaytay. May hawak na wine glass, kuha kahapon, sa eksaktong oras ng kanyang pagkakadukot. Ang kumpiyansa sa mukha ni Amaris ay biglang naglaho na parang bula. Si Datu ay napatingin sa ina. Ang muka'y puno ng pagkalito. Peke ang kidnapping, sabi ni Sinagtala. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Gaya ng lahat ng iba pa sa buhay ninyo. Bago pa man sila makabawi, pinindot muli ni Mr. David ang remote. Isang audio file ang tumugtog. Dapat magmukha itong aksidente. Isang malinis na aksidente. Ang boses ni Amaris, malinaw at nakakakilabot, ay pumuno sa silid. Sinundan ito ng boses ni Datu na sumasang-ayon. Nanlaki ang mga mata ng abogado ni Datu. Si Datu mismo ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Iyan ay illegal recording. Sigaw ng abogado nila. Hindi yan tatanggapin sa korte. Marahil, mahinahong sagot ni Attorney Cervantes. Ngunit ang susunod, siguradong tatanggapin. Ang screen ay napuno ng mga dokumento ng forensic audit, mga bank statement, mga flowchart na nagpapakita ng pera na dumadaloy sa mga shell corporation at offshore accounts, mga kopya ng mga pekeng invoice, at ang pinakahuli, ang mga litrato ng mga dokumento mula sa kahon ni Diwata Salvador. Financial fraud, embezzlement, tax evasion, isa-isang sabi ni Mr. David, habang ipinapakita ang bawat ebidensya. Sa aming kalkulasyon, ang kabuuang halaga ng ninakaw ninyo sa De Villa Holdings ay sapat na para sampahan kayo ng kasong economic sabotage, non-bailable. Mga kasinungalingan, sigaw ni Amaris, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. Gawa-gawa niyo lang lahat yan. Talaga po ba? Tanong ni Sinagtala. Tumingin siya sa pinto sa likuran ng silid. Sa tingin ko, may ibang opinyon ng mga bisita natin. Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang detective na may hawak na warrant of arrest para kay Datu Alejandro de Villa at Amaris de Villa. Sa likod nila, nakatayo si Diwata Salvador. Ang mga matay nakatutok kay Datu, puno ng determinasyon. Ang mundo ng mga De Villa ay tuluyan ng gumuho sa sandaling iyon. Ang paghuhukom ay dumating. Nagsimulang magwala si Amaris. Hindi ninyo kami pwedeng arestuhin. Hindi ninyo kami kilala kung sino kami. Ngunit walang nakinig. Habang pinoposasan ng isang pulis ang kanyang mga kamay, bigla itong nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Si Datu naman ay hindi gumalaw. Nakatitig lang siya kay Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong galit, pagkasuklam at isang bakas ng hindi makapaniwalang pagsisisi. Habang inilalapit sa kanya ng pulis ang posas, bumulong ito. Sapat lang para marinig ni Sinagtala. Sinira mo ang lahat. Humarap si Sinagtala sa kanya, ang mga matay matatag at walang luha. Hindi, sagot niya. Ang bawat salita ay may bigat ng hustisya. Ibinalik ko lang ang kinuha ninyo at tinapos ko ang kasinungalingan na halos sumira sa akin. Nilagpasan niya ang kaguluhan, si Amaris, na inaasikaso ng mga mediko, si Datu, na hinihila palabas ng mga pulis. Naglakad siya papalabas ng silid, palayo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay, at patungo sa liwanag ng isang bagong simula na siya mismo ang lumikha.
Ang balita ng pag-aresto sa mag-inang De Villa ay naging pambansang usap-usapan. Ang kanilang mga mukha na dati laging nasa society pages ay ngayon nasa front page na ng mga tabloid. Ang De Villa scandal ay naging instant headline, isang modernong telenovela ng kasakiman at pagtataksil na sinubaybayan ng buong bansa. Para kay Sinagtala, ang mga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo ng mga legal na proseso at atensyon mula sa media. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang lugar lamang ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, isang maliit at tahimik na bahay sa tabi ng dagat na inupahan niya, malayo sa lungsod ng Silangan. Doon, sa wakas, muli niyang nayakap ang kanyang mga anak. "Mami, bakit po hindi na tayo umuwi sa Villa Esmeralda?" Tanong ni Ulap isang hapon habang naglalaro sila sa buhanginan. Lumuhod si Sinagtala para maging kapantay nila. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng kambal. Paano niya ipapaliwanag ang kasalanan ng mga matatanda sa mga inosenteng isipan? Kasi mga anak, malumanay niyang simula. Minsan, kailangan nating lumipat sa isang bagong bahay para makapagsimula ng isang bagong kwento, isang mas masayang kwento. Kasama po ba doon si Daddy at si Lola Amaris? Tanong naman ni Alon. Isang kirot ang naramdaman ni Sinagtala sa kanyang dibdib. Si Daddy at si Lola. Kailangan muna nilang ayusin ang isang napakalaking problema. Matatagalan sila doon. Pero palagi ninyong tatandaan, mahal na mahal kayo ni Mami at hinding-hindi ko kayo iiwan. Niyakap niya ang mga ito nang mahigpit, nilalanghap ang kanilang amoy. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya lumaban. Tumawag si Attorney Cervantes makalipas ang ilang araw. Tala, na-deny ang kanilang bail petition. Mananatili sila sa kulungan habang nililitis ang kaso. Ang mga asset ng De Villa Holdings ay frozen na lahat. Mukhang magtatagal ang laban, pero nasa atin ang lahat ng ebidensya. Pagkababa ng telepono, hindi nakaramdam ng tuwa si Sinagtala, o ng galit, o ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan, isang dekada ng kanyang buhay, isang pamilyang inakala niyang totoo. Ang lahat ng iyon ay naging abo. Gabi-gabi, binabasa niya ang mga online article tungkol sa kanilang kaso. May mga humahanga sa kanyang katapangan, ngunit marami rin ang nanghuhusga. Gold digger, asawang walang utang na loob. Sinira ang sariling pamilya. Masakit, ngunit natutunan na niyang hindi na ito pansinin. Ang mahalaga ay alam niya ang katotohanan. Isang umaga, habang nagkakape siya sa beranda at pinagmamasdan ng payapang dagat, iniabot sa kanya ni Yaya Ginhawa ang isang sulat. Ipinadala ito sa opisina ng kanyang abogado. Hindi pamilyar ang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Ang sulat ay mula sa isang babae sa Cebu, Dear Miss Sinagtala Reyes. Hindi po tayo magkakilala, ngunit gusto ko lang pong magpasalamat. Nabasa ko po ang kwento ninyo sa dyaryo. Ako po ay isang may bahay na 10 taon nang tinitiis ang pang-aabusong pinansyal at emosyonal mula sa aking asawa. Palagi niyang sinasabi na wala akong kwenta, na hindi ako mabubuhay kung wala siya. At naniwala po ako. Ngunit nang mabasa ko po ang ginawa ninyo, kung paano ninyo ipinaglaban ang inyong karapatan at ang kinabukasan ng inyong mga anak, nagkaroon po ako ng lakas ng loob. Kagabi po, sa tulong ng aking kapatid, umalis na po ako sa bahay namin, kasama ang aking anak. Natatakot po ako, pero sa kauna-unahang pagkakataon, umaasa po ako. Ang kwento ninyo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Salamat po. Paulit-ulit na binasa ni Sinagtala ang sulat habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkaunawa. Bigla niyang naintindihan ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap. Marahil ay may mas malalim na dahilan. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa kanya.
Ito ay kwento rin ng napakaraming babae na tahimik na nagdurusa na nakakulong sa kanilang sariling Villa Esmeralda. Nakatitig siya sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Ang mga abo ng kahapon ay maaaring masakit. Ngunit mula sa abo, isang bagong bagay ang maaring isilang. Isang phoenix, isang bagong layunin. At sa sandaling iyon, alam na ni Sinagtala kung ano ang gagawin niya sa kanyang bagong buhay. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa bulwagan ay puno ng pag-asa at pananabik. Daan-daang kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay ang naroroon. Ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa isang pinaghalong kwento ng sakit at katatagan. Sa entablado, sa harap ng isang malaking banner na may mga salitang Sinagtala Foundation for Women's Economic Empowerment, nakatayo si Sinagtala Reyes. Hindi na siya si Mrs. De Villa, ang asawang nakakulong sa ginintuang hawla. Hindi na rin siya ang babaeng nasaktan na lumalaban para sa kanyang buhay. Ang babaeng nakatayo sa entablado ngayon ay isang leader. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa mga mamahaling alahas, kundi dahil sa isang layuning mas malaki pa sa kanyang sarili. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaabot sa bawat sulok ng silid. Isang taon na ang nakalipas, ang mundo ko po ay gumuho. Naniwala ako na ako ay isang asawa at isang ina lamang. Nang mawala ang mga titulong iyon, inakala kong nawala na rin ang aking pagkatao. Inakala kong wala na akong halaga. Marami sa atin ang pinaniwala sa kasinungalingang yan. Pagpapatuloy niya na ang ating halaga ay nakadepende sa isang lalaki, sa isang pamilya, o sa isang bank account na hindi natin kontrolado. Ngayong araw, nandito po tayo para sabihin, tapos na ang kasinungalingang yan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang pundasyong ito ay hindi po itinayo mula sa pera o kapangyarihan. Itinayo po ito mula sa abo ng isang nasirang buhay, mula sa sakit ng pagtataksil, at mula sa katotohanang natuklasan ko sa gitna ng kadiliman, na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang tumayo sa sarili nating mga paa. Ang kalayaang pinansyal ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang kapangyarihang pumili, ang kapangyarihang umalis, at ang kapangyarihang bumuo ng sarili nating kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Matapos ang kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga babaeng gusto siyang mayakap, magpasalamat, at ibahagi ang kanilang sariling mga kwento. Sa gitna ng karamihan, lumapit sa kanya ang kanyang mga anak, sina Alon at Ulap, na ngayon ay masaya at malulusog. Niyakap nila ang kanyang mga binti. "You were great, Mommy," sabi ni Alon. Ngumiti si Sinagtala at hinaplos ang kanilang mga buhok. Ang kanilang bagong buhay ay simple lang. Nakatira sila sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na may hardin kung saan sila mismo ang nagtatanim. Malayo sa karangyaan, ngunit puno ng katahimikan at totoong pagmamahalan. Kinalaunan, habang pauwi sila, tumawag si Attorney Cervantes. Tala, lumabas na ang sentensya. Huminto sa paghinga si Sinagtala. Reclusion perpetua para kay Datu at Amaris, sabi ng abogado. Life imprisonment dahil sa bigat ng kasong economic sabotage at attempted murder, hindi na sila makakalabas. Pagkababa ng telepono, tumingin si Sinagtala sa labas ng bintana ng sasakyan. Wala siyang naramdamang pagdiriwang, tanging isang tahimik na pagtanggap. Tapos na. Ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay pormal nang nagsara. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, lumabas siya sa kanilang maliit na beranda. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang pangalan niya, Sinagtala, ay nangangahulugang
sinag, at tala. Starbeam. Noong una, tila isang kabalintunaan iyon. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya ang bituin sa kwento ng ibang tao. Siya ang sarili niyang bituin at ang sarili niyang sinag. Isang liwanag na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba pang mga babaeng naglalakbay sa dilim, naghahanap ng gabay pauwi sa kanilang sariling pagkatao. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng gabi. Malaya. Sa wakas, siya ay tunay na malaya. Hindi na siya si Sinagtala de Villa, ang asawang pinagtaksilan. Siya si Sinagtala Reyes. At sapat na yon, higit pa sa sapat. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may mga bituin na handang magbigay liwanag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan ngayon. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na madapa, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Tala? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.